So yun guys, feeling ko na liligaw na kami ngayon ni Jam kasi daming road eh. Daming road. Good morning guys! It's our day 4 here in Shanghai. So, supposedly, nabanggit ko na dapat pupunta kami dun sa Venice of Shanghai, which is Chujiajiao, parang ganun. Sorry kung mali yung pronunciation ko, but anyway, we slept in. Hindi na natuloy yun. Sobrang napagod kami yesterday. So, ganun talaga, it happens, diba? Kayo rin ba guys, ganun, yung may nakahanda kayo itinerary, pero hindi natutuloy minsan. So yeah, we decided na dito na lang kami sa area na to maglilibot-libot around the Bund, yung sa Wukang Mansion, at saka yung sa French concession, former French concession dito around the city center lang. Hindi namin kailangan lumayo kasi yun nga, instead na mag-take kami ng time to commute from here papunta doon sa medyo malalayo na mga spots na gusto namin puntahan, might as well spend na lang namin yun roaming around the nearby area. So ngayon papunta na kami sa aming first stop. Doon yun sa North the Bund. Doon kami magbe-breakfast overlooking yung Oriental TV Tower nila rito, which is a very iconic spot dito sa Shanghai. So yeah, good morning! Let's go! Let's do this! So yun guys, we're here sa North the Bund. Hinanap namin yung Manor Coffee, yung branch nila overlooking yung Oriental Pearl TV Tower. Yan, naglalakad kami ngayon kasi yung napin namin dun sa Didi na app, iba pala, dun sa loob ng mall na Manor Coffee. So, pero yun, malapit na lang naman siya dun sa park mismo, and yun yung pupuntahan namin now. And good thing di ganun kainit kaya okay lang. So ma-explore na rin namin at the same time itong area. So yeah, let's go. So this is the cafe and that is the view. Coffee, tiramisu latte, and this is our view. Actually, marami dito sa North Bund na mga kainan, malls around the area na pwede niyong puntahan guys. And before nung bago ka pumunta, parang hindi mo naman akalain na ganito yung itsura ng Shanghai, di ba? Parang initially ang thinking is parang medyo makaluma or very, very Chinese, very local, di ba? But no, parang France, gano'n, parang gano'n yung vibe. Kasi nga, dati silang French colony, di ba? So ito, particularly itong Shanghai. So kaya may former French concession dito. Parang gano'n. So, yun, hindi ko in-expect na ganito siya kaganda. Like, mahalin tulad nga, sabi nga nila Korea, parang Seoul, Korea. Yung diba? Yung na. Oo, yung vibe. Parang gano'n. So yeah, ganun. Maganda rito. I mean, hindi kami masyadong nakakita ng maraming tao na nag-hype. Kasi initially, di ba, kahit naman kami before, ang natin, Japan tayo, Korea tayo, Hong Kong tayo, wala nagsasabi na, oy guys, let's go to Shanghai. Di ba? Parang hindi yun yung initial na parang gusto mong puntahan. But yeah, I would recommend as a first timer, so far, ang ganda na experience namin dito sa Shanghai, guys. So now, we are planning to go dun sa Wukang Street, kung saan makikita yung parang, ang tawag doon, Flatiron Building sa NYC. Parang yun yung version nila dito sa Shanghai. But yeah, anyway, medyo mainit-init ngayon. Although mahangin naman, kaya hindi ganun ka-irritating yung init, diba love?
So yun guys, this is the Wukang Mansion. So it's one of the most photographed place or building dito sa Shanghai. So mahalin tulad siya dun sa Flatiron Building sa NYC. Yung facade na ginamit for friends. So ayan, medyo mas maliit lang to, but yeah. Sheshe. Ganda diba? Cute. Tapos iyan na natin later. So yun guys, this is our photo in front of the Wukang Mansion. Sobrang nice. And this is the view. Look at the crowd guys. This is really a touristy spot dito sa Shanghai. So halos lahat talagang nagtitake a photo doon in front of the Wukang Mansion. Nakaka-amaze lang, diba? Who would have thought, diba? May ganitong klaseng area or place dito sa Shanghai. Very nakaka-France, nakaka-Paris, parang very French. So French. Yeah. So ang dami rin coffee shop nearby dito sa may Wukang Street. Malapit dun sa mismong mansion. So this is a very nice spot for you guys to chill, relax, and yeah, tumambay, gano'n. So napuntahan namin yung Ferguson Lane. So dun kami maghahanap ng makakainan. Malapit lang din siya dito sa Wukang. So we're here guys, Sichuan Citizen dito sa Ferguson Lane. Ang sarap ng food, ang sarap ng anghang lahat. But yeah, since I'm a big fan of spicy food, so this is definitely a must try for me. And sobrang na-enjoy ko siya. And yun, added pa yung ang bait. Sobrang nice nung lady kanina. I think she's the manager siguro, or basta siya yung nag-take ng orders namin, kaya very nice. So yun guys, we're now here sa The Bund, Sightseeing Avenue. So from Ferguson Lane, nag-DD na lang kami papunta rito. Madali lang naman, mabilis lang. Mas mura siya compared sa Uber sa Hong Kong, kaya pwede na. But anyway, sobrang ganda rito guys. Parang dito yung Shanghai na na-imagine ko talaga. Diba? Ayun o. Ang lakas maka-France, maka-Europe, ganong level. So, which is really nice. So guys, dito kami ngayon sa Sightseeing Avenue sa The Bund. So parang ito yung Victoria Harbor. Nag-kumpara. Kasi yun nga, overlooking yung Shanghai skyline. Of course, featuring the iconic Oriental Pearl TV Tower dito sa likod namin. And the tallest Shanghai, ang tawag? Shanghai Tower. The tallest building here in Shanghai, the Shanghai Tower. So, medyo mainit lang. But I guess, ganun talaga. Pero at least medyo nag-clear na yung sky. I mean, ito. Kasi kanina, silhouette lang siya talaga. So, hindi mo makita yung color niya and all. Pero ngayon, much better. So, buti nakisama yung panahon sa amin. But grabe guys, sobrang surreal pa rin ang moment na to. Like, ang ganda. Ang ganda talaga yung Shanghai. I mean, based on our experience ngayon, parang wala pa naman kaming naging bad, experience. And so far, so good.
sobrang na-enjoy talaga namin. Food, although kinabag ako kanina na parami yung kain ko dun sa Sichuan Citizen. But still, we're really enjoying this trip so far. And ang ganda na Shanghai. I mean, kahit sa Jam, parang hindi ka sa Shanghai talaga. I mean, hindi sa China. Parang more on very Europe yung feels. Pero still, it's a different experience. It's a different, you know, vibe. So yun lang, medyo weird lang na parang hindi siya ganun ka-hype. Or, ayun nga, ewan ko, basta, di ba? Parang, kahit kami, late na namin na-discover na what if mag-Shanghai tayo. And then based dun sa mga napapanood namin, konting vlogs and videos lang. And most of them were like Western tourists, di ba? Like walang masyadong Asian, walang masyadong ano or what. Walang Pinoy especially, di ba? Or baka hindi lang natin nakikita pa. But anyway, this is your sign, guys, that you should visit Shanghai soon. Di ba? Ganon, hinahype ko siya kasi so far talaga, wala talaga akong experience. Wala kami experience na bad or something na ikakasira, di ba, ng trip na to. I mean, unlike dun sa mga nababalitaan or yung mga presumptions natin, di ba, na parang delikado or nakakatakot, gano'n. Pero wala, lahat yun nawala after this trip. And especially, oo, mahirap, may language barrier, pero there's always a way for you, like to translate what you want to say. May mga apps naman available doon. Yung mga takot sa censorship, like yung for example, kailangan mo mag-VPN. Like for us, hindi namin kailangan mag-VPN kasi yung SIM card na gamit namin, parang enabled siya, like from HK kasi, yung SIM card. Pero there are ways talaga, like you can download VPN or even yung mga Airaloo na, you know, application for eSIM. So kung gusto talaga, may paraan. And ngayon, ginusto namin to and sobrang hindi kami nagsisinilove. We're, diba? Sobrang gusto namin, na-enjoy namin talaga. Yeah. Actually, marami pa kaming di napapuntahan. Parang dito lang talaga kami lumibot for now. But we will definitely be back here in Shanghai para mas malibot pa yung outskirts, kumbaga. Yung like yung Shujijiao na hindi namin napuntahan, yung Venice of Shanghai, for example. Parang ganun. But yeah, so far so good. And hanggang gabi kami ganito, susulitin talaga namin ang last full day namin dito sa Shanghai. And samahan nyo pa kami, guys, kung gusto nyo. So yun, guys, may mga sightseeing buses din dito na pwede nyong matry or sakyan for you to explore more of Shanghai. Sure. So hey guys, we're back here in Nanjing Road. But now, hapon na kami pumunta. Pero nga, ang goal is bumili kami ng bagong luggage dahil nadagdagan ng aming bagahe pa uwi. Marami pala mabibili rito. But yeah, and then babalik ulit kami for the night view naman dun sa The Bund para makompleto namin ang experience kasi maganda rin yung gabi or yung night view from there. So yeah, back to Nanjing. Let's go. Meron kaming nabili from Pop Mart. So anyway, puntahan namin yung very unique na escalator dito sa Shanghai kasi spiral escalator siya. So, very Instagrammable. Let's go.
Very unique talaga ng escalator nila dito. At ito yung pinunta talaga namin dito. Yung spiral escalator nila. So we're back to the streets, guys. So medyo malaki yung mall na yun, yung New World Daimaru. Pero ang sinadya lang talaga namin is yung escalator. Pero now, babaybayan namin ulit to. Itong Nanjing Road. And yeah, it's starting to get dark. The night is coming. So they have a free chocolate museum dito, or chocolate world. So if you're a big fan of chocolates, pwede nyo i-visit to, guys. Chocolate hand cream. Sobrang sikat ng White Rabbit pala rito. Dito yata galing yun di ba, love? Daming stores na nagbibenta ng White Rabbit candies dito. Okay, go, love. So, 59 yuan for 500 grams. Kalahating kilo. Ayun, mango, matcha. Galing, dami pala niyong flavor. Alam ko yung white lang eh. So yan, binudol ako ni ate. Mas masarap daw itong mga to kesa dun sa makukuha dito. Okay, let's go. Let's do this. Sobrang big thing pala ng White Rabbit dito, guys. Ultimo, ulan, meron sila. Sobrang cute nito. 99 yuan. They also have this. Okay na? Yay! Nang horde ng White Rabbit. So namili rin si Love ng nougat. Pampasalubong niya daw. Pero masarap nga siya, no? Masarap siya. 500 grams. Sachet. So yun guys, nag-start na ulit maging alive itong Nanjing Road. Ang ganda talaga ng view dito at grabe talaga yung mga lights. Yun talaga yung nagdala. Sobrang majestic na, guys. Babalik lang kami ulit ng The Bond. The Bond. Tapos nasakay ulit kami ng bus, sightseeing bus, pabalik dun sa hotel namin kasi yung stop malapit lang doon sa Holiday Inn. Kaya okay, susulitin namin yung 50 RMB namin kanina, diba? We're crossing, going to The Bond. Daming tao, guys. Bullfrog. So yun guys, iba rin yung vibe nitong The Bond kapag gabi. Parang nasa Europe talaga yung level, yung dating, gano'n. Ang ganda. So you can see. Atay. Ang ganda. So this is Shanghai by night, guys. Sobrang ganda. And sobrang dami ng tao. Buti na nakakuha kami ng spot dito. Yung mga Pinoy, yung kausap namin kanina para masecure itong spot. Sobrang ganda talaga. Kita nyo yung likod namin. Tapit ka. Nag-aabang na rin sila sa spot. But anyway, hindi na namin ihahagin yung spot na to. Let's go, love. So guys, they also have this ox statue over here, just like in New York. Sobrang cool, diba? So guys, now we're heading home. We're heading back to the hotel. Dahil pagod na. But before we do that, dadaan muna kami ng mall to buy an extra luggage because wala na kaming space dun sa luggage na dinala namin. Dahil nakapamili tayo ng marami-rami mga items dito sa Shanghai. But anyway, it's really worth it. It's really worth going here. Sobrang unexpected na ma-enjoy namin to, but we did. So that's good, diba? But yeah, yun lang. Paguran.
At dapat marami kayong baon na pasensya, paa, at higit sa lahat, pera. Dahil may halin tulad pa rin namin siya sa Hong Kong, especially with the food. Pero dun sa fare, yun yung mas okay, mas mura, magdidi rito kaysa Uber sa Hong Kong. Kaya that is one of the things na dapat nyo i-consider going here sa Shanghai. So yun guys, yung sightseeing bus pala na yun, hanggang 6 PM lang siya pabalik, or yung route niya. So, yung route number 1 ba? So yun, yung ruta namin pabalik ng Nanjing Road, I mean pabalik ng People's Park, hanggang 6 PM lang. So, nalugi kami. Once lang namin na gamit yung sightseeing bus ticket namin. Kaya, ayan, nag-decide kami na magdidi na lang. Kasi mas mura siya pabalik ng Holiday Inn. Kasi ang sakit na ng paa namin pareha nila. So, wala pang mga 20 siguro yun or what. Ganda rin pala ng view dito ng ano ba to? Oriental Pearl, di ba? Parang ano lang to, iskinita lang to. Anong basta tapat siya ng Punchline Coffee Roasters. Yan. Mas tahimik, mas chill yung neighborhood, yung vibe. Mas chill yung neighborhood, yung vibe. At meron pang kita pa rito yung Oriental Pearl Express. Oriental Pearl TV Tower. So, di ba? Mas cute. So yun guys, dalawa pala yung spiral escalator dito. At pareho silang New World. So ito yung New World Emporium. Tapos yung isa naman is yung New World Shanghai Daimaru Mall. But yeah, dalawa pala. So we're here sa New World Emporium para nga bumili ng luggage. Hanap lang kami na mabibilhan ni Love. So yan, ang napili ni Love, the luggage from Diplomat. Yeah. Okay, there's a new stock. Let's check. Trunk type siya. So yun guys, ito nga ang aming naging Shanghai trip. As in, sobrang laki ng pinagbago ng perspective ko sa Shanghai. Because of this trip. And sobrang na-enjoy namin. It was a short trip, pero sobrang sulit. At for me, I think babalik talaga tayo. For sure. Dito sa Shanghai. For Disney. Hindi, I mean sa Shanghai, and of course Shenzhen, Beijing. Yun yung mga target na namin ngayon. Susulitin natin ang ating visa, multiple visa. But yeah, sana na-enjoy nyo guys at sana makatulong to at ma-inspire din kayong mag-travel dito sa Shanghai, China. At kung nagustuhan nyo yung vlog namin, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And this has been JB Domingo with my girlfriend, Jeremy. you know, stay safe, God bless, and